napakaliit lang. Basically po, talagang 26 billion lang. Kung susumahin natin, Opo. ang totoong naibawas doon po sa pangkalahatang budget natin, particularly po sa ilang mga provision ng various infrastructure projects under DPWH. Yes po. At saka alam niyo po, Manong Ted, hindi po kasi lumabas kung ano yung 288 billion pesos na in-insert ng BICAM. No? Hinihintay ko nga yung detalyeng dokumento ng budget, kung ano ba yung mga items na yan. Pero dito sa veto project, veto na ginawa ng presidente, nakita natin yung kanyang veto statement. Kita mo yung 26 billion na pag hinimay-himay. Ito talaga yung mga flood control projects at the local level. Alarming po to, no? Very alarming to. Kasi pag pinag-uusapan natin ng national development, mukha talagang na-prioritize dito sa DPWH yung mga small infrastructure projects ng ating mga politiko. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, kung mag-invest tayo sa infrastructure project, ito yung dapat yung mga malakihan na makakatulong sa national development natin. Yung mga airport, ayan, subway, mga train, di ba? Kasi gusto natin mas maging komportable yung commuters natin, mapamura yung pagbabiyahe ng mga produkto sa pagitan ng mga probinsya. Pero kung ang nag-allocate ka ng, imagine, 288 billion pesos para sa mga multipurpose building, flood control, mga maliliit, hindi po ganun kalaki yung impact niyan sa economic development natin. Kasi kung maalala nyo, halimbawa, yung mga congressman nyo, yan, yung mga waiting shed na pinapagawa nila, mga basketball court, hindi man po natin sinasabi na walang impact yan. Kasi pag umuulan nga naman, o may waiting shed ka. Pero pag dinignan mo yung kabuuang impact nito sa economic development, malaking pondo na allocate dito sa mga maliliit na proyekto na talaga namang ang purpose lang ay ipascale ang pangalan ng mga politiko. At talagang walang nagawa yung presidente, no? Kasi 288 billion yung insertion pero 26 billion lang yung na-veto niya. Kung vinito niya yung buong 288 billion, ang laki sana ng pondo na maaaring sabihan ng Kongreso na mag-supplemental kayo or mag-reallocate kayo uli. I-reallocate nyo itong 288 billion na to at balik nyo doon sa mga priority na ahensya natin. Pero hindi po yun ang ginawa Pakitang tao itong 26 billion na ito para masabi lang na meron siyang inalis. Pero bagamat yung kanin nyo, pagkalaki-laki nito 288 billion minus 26 basically po, nagtira pa rin ng katakot-takot po na pera na maaring sabihin ngayon pa lang po na prone to corruption po.